Kaya naman po, I pray sa ating series po na ito, sa kabila ng mga ulan, bagyo, pagsubok, problema, mga bigat ng ating buhay, sa kabila po ng mga dumadaan na ito sa ating buhay, lalo tayong maging rooted. Ayan. So ano lang po, flashback lang po sa ating key verse, Colossians chapter 2, verse 6 to 7. And now, just as you have accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Sa Tagalog, ang tumanggap kay Kristo ay dapat tumuloy. Saan? Sa paglapit at sa pagsunod sa Kanya. So hindi lang po tayo titigil sa pag-accept. Hindi lang po tayo basta tatanggap kay Kristo. Yun po ay una pa lang na step. Pero may kasunod po yon. Pagtanggap mo kay Kristo, kailangan mong tumuloy sa pagsunod. Hindi lang basta tatanggap, pero dapat tutuloy. Mayroon po kasing iba ang ginagawa, tumatanggap lang. So kapag katanggap nila, tapos na, okay na. Nasa sa kanila na kung susunod sila o hindi. Kaya lang, katagalan, ang kaaway na naparito upang manira at pumatay at magnakaw, nawawala po yung pagkaugat nila. Bakit? Hindi sila nagtutuloy dahil tinanggap nga nila si Kristo pero hindi naman sumusunod. Pero ang sabi ni Lord, kailangan daw pag tinanggap mo siya, ituloy mo. Amen? Pero hindi lang dapat tumanggap. Kailangan magtuloy sa pagsunod. Dahil yung pagtuloy mo sa pagsunod, yun ang magpapatibay, magpapalago at magpapabunga sa iyo. Ibig sabihin, patuloy mong nakukuha yung nutrisyon, yung sagana na galing sa lupa, yung pagkain ng salita ng Diyos. Kaya, bakit po kailangan po tayong tumuloy? Para hindi tumalikod kay Kristo at bumalik sa dati nating buhay. Tayo po, sabi ng Bible, ay iniligtas na ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman. Sabi ng Bible, tayo po ay binigyan niya ng bagong buhay. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na daw yung lumang buhay. Kasi pagka binalikan po natin yung lumang buhay, ibig sabihin, hindi pa talaga tayo nakaroot at hindi tayo nagtutuloy sa Panginoon. So kailangan po tayo ay magtuloy-tuloy. Amen? Tayo po ay dapat tumalikod na doon sa dati. And in verse 7, ang sabi po dito, let your roots grow down into Him. Kailangan daw yung mga ugat natin ay patuloy na lumalim kay Kristo at ang buhay natin, let your lives be built on Him. Ang buhay natin dapat daw nakataguyod, ay nakatayo sa Kanya. Then, sabi diyan, ang faith natin will grow strong in truth that you were taught and you will overflow with thankfulness. Ay sino po dito paggising sa umaga, ang una mong naiisip magpasalamat kay Lord? Yan daw po ay epekto ng pagiging rooted. Kasi daw kapag patuloy daw na lumalago ang ugat mo sa Panginoon at ang buhay mo daw ay naitatayo sa pangalan ng Panginoon, nakikita mo lagi ang kabutihan ng Diyos at nagkakaroon ka ng puso na laging nagpapasalamat. Kahit na hindi mukhang okay yung paligid mo. Kahit na parang hindi maganda yung sitwasyon, sa loob ng puso mo nararamdaman mo, pwede pa rin magpasalamat kay Lord. Listen to this. Bakit po? Dahil hindi nakabase sa sitwasyon natin ang pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay galing sa kabutihan ng Diyos. Dahil anuman ang maging sitwasyon natin, mabuti pa rin ng Diyos. Halimbawa po, bumabagyo. Masasabi niyo po bang mabuti pa rin si Lord kahit bumabagyo? Bakit? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, nandito ka ngayon. Di ba? Kahit na mayroon po mga pagsubok sa buhay, mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Tinuturuan tayo ng Diyos na maging matatag sa ating pananampalataya. Bakit ka tinuturuan ni Lord maging matatag? Para sa pamilya mo yan, para sa lahi mo yan, para maturuan mo rin sila na manampalataya at magtiwala sa Diyos, para pag sila rin ay dumaan sa mga pagsubok at bagyo ng buhay, alam din nila ang gagawin nila. Parang magulang sa anak. Sabi nga, bakit daw ang magulang mas eksperyensado, mas maraming naranasan ng pagsubok, hindi yan para pahirapan tayo mga magulang. Para maituro natin sa mga anak natin na, anak, pag dumaan kayo sa ganitong pagsubok,
magtiwala lang kayo sa Diyos. Para alam din nila kung anong gagawin nila. At di naman po natin sila maiiwas sa mga bagyo at ulan ng buhay. Parang tayo, pag umulan po at bumagyo, wala pong nakakaiwas dyan. Lahat po tayo tinatamaan. Pero ang mga naturuan kung ano ang gagawin sa kabila ng bagyo, iba ang galaw. Ay parang ikaw, di ba? Naturuan kaya kahit bumagyo, mag-church ka pa din. Di ba? Praise the Lord. Pero yung mga hindi naturuan at hindi natuto, pagka bumagyo, ay may bagyo online. Di ba? Hindi na lang. Next time na lang, pag wala ng bagyo. E paano kung every Sunday tatama yung bagyo? Ha? Parang sinasadya ng Lord, ng demonyo. Sabi mong ganon. Hindi demonyo ang nananadya, baka si Lord na. Bakit? Tinitest niya yung ating pananampalataya. And God does test our faith. Inaalam ng Diyos para pinapaalam niya sa iyo, kasi si Lord alam niya na po kung anong level ng faith mo. Pero pinapaalam niya sa iyo kung ano ang level ng faith mo para alam mo rin kung mapipigilan ka pa ba o hindi ng ulan. Okay? Pero may sasabihin po ako sa inyo, ulan lang yan. Sige, Pastor, bagyo lang yan. May mas marami pong matinding problema na hindi natin nakikita. Sa Bible po, ang tawag po doon is spiritual warfare o spiritual na labanan. Kung saan ang ating mga espiritu ay pilit na sinisira, pilit na inaagaw, ninanakaw, pinapatay ng kaaway. Kumbaga, ito po, papakita ko po example sa inyo. Ganito ang gustong gawin ng kaaway po sa ating buhay. Dahil ito pong papakita ko sa inyo ay literal na punos na may ugats. Ano? At kailangan makita po natin kasi saan ba tayo nakatanim? Saan ba tayo nag-uugat? Dahil kung hindi maganda ang pinaglalagyan ng ugat, ng roots, hindi lalago ang puno at hindi ito magkakaroon ng magandang fruits. Naniniwala po ba kayo kung nasaan naka-root, yun din ang lilitaw na fruit? So kung hindi maganda yung roots o kung yung pinaglalagyan ng roots hindi maganda, yung paglago ng puno, yung bunga ng puno, hindi rin maganda. Okay, kabaliktaran, kung maganda yung pinaglalagyan ng roots, yung soil, at maganda yung pagkatubo ng roots, ano magiging maganda ang mangyayari sa halaman? Magiging maganda. Ano magiging bunga ng halaman pag maganda yung roots? Magiging So, ibig sabihin, equivalent po yung roots sa fruits. Amen. Pero hindi nakikita yung roots. So, halimbawa lang po, si Alex Iyala po ngayon ay nananalo, tuloy-tuloy na po siya nananalo. Yung napapanood po ng mga tao, fruit na lang yun. Fruit na lang yun, yung nanalo siya, fruit yun. Ano yung roots nun? Lahat ng training niya mula bata siya. Napanood ba natin yon? Hindi. Anong napapanood natin? Yung bunga ng panalo na siya. Nakukuha po ba? Kaya minsan tayo, tuwang-tuwa tayo sa bunga, ay ang galing, ang galing. Tapos sa isip mo parang ang yabang mo pa, kaya ko din yan. Ay pag ako nakahawak ako ng raketa, mas mabilis pa ako dyan. Hindi mo nakita yung roots niya. Hindi mo nakita yung lahat ng training, lahat ng hirap, lahat ng gising ng umaga, hanggang magdamag, magpa-practice, sasakit yung katawan, hindi natin nakita yon. Ano nakita natin? Fruits. Nakukuha po ba? Pero kung mapapansin nyo, napakalalim na ng roots niyan kasi bata pa lang po siya, nagtitraining na siya. At yung training niya, hindi basta simpleng training, training na pang international level. So, ibig sabihin, napakahalaga po. Sinong gusto ng magandang fruits? Para magkaroon ka ng magandang fruits sa buhay o magandang resulta yung buhay mo, kailangan pagbutihan, kailangan bigyan mo ng halaga, hindi lang yung gusto mong makuha, pero kung paano mo makukuha sa pamamagitan ng roots. Yung hindi nakikita. Kadalasan, dito po may problema, hindi lang Kristiyano, ang maraming tao. Kasi gusto natin yung resulta, ayaw natin yung proseso. Yung hirap na dadaanan, ayaw nating maranasan. Pero yung gusto natin, makakuha ng mga maraming magandang bunga at maraming resulta. Parang ganito na lang, Para magbunga ng marami ang isang puno,
kailangan magkaroon muna, listen to this, maraming ugat. Hello? Dahil hindi dadami ang ugat ng bunga ng isang puno na kaunti lang o mababaw ang ugat. Maraming nangyayari sa hindi nakikita. Kaya sa pananampalataya po, which is next week po, yung topic po natin, yung rooted in prayer. Ang panalangin po, hindi po ito nakikita. Amen? Pero nagdudulot ito ng maraming bunga sa isang Kristiyano. Pero hindi nakikita ang prayer. Kaya nga, Pastor, ako rin kapag nagtawag ng prayer, hindi ako nakikita. Kasi talagang tagong-tago yung prayer life ko. Kaya kapag may corporate prayer sa church, hindi nyo rin ako makikita. Pero makikita mo yung bunga ko, Pastor. Doon natin makikita kung totoong nagpe-pray ka. Kasi ang totoong nananalangin sa tago, nakikita ang bunga na hayag. Kitang-kita yan na, nagpe-pray to, alam ko. Nagfa-fasting to. May word of God to. Kasi kahit tago yung ginagawa mo, lumilitaw sa publiko, kita ng pamilya mo, kita ng church mo, kita ng community mo, ibang klaseng tao to. Bakit? Yung tagong buhay niya, malalim ang roots niya. Kitang-kita yung bunga niya. So, mayroon naman na iba, sabi ng Bible, si Jesus, winarningan niya po yung mga Pariseo, huwag tayong matulad sa kanila, mga pakitang tao lang. Kasi yung roots nila, mababaw. Pero gusto nila nakikita yung magagandang gawa nila, pero wala namang ugat, hindi nakaugat kay Kristo. Nakaugat lang po sa naisin nila, sa gusto nila. So, ito po yung picture na papakita ko. Pakita natin yung unang picture. Ito po ang puno na to. Anong tawag dyan? Mga plantita. Bonsai. Puno po yan. Halaman, puno po yan. Okay, full grown yan. Pero ang bonsai, wala kasi akong nahiram na bonsai. Usually, nakakita po ako ng isang magandang bonsai. Mga ganito kalaki. Ngayon, nung tinanong ko yung pinuntahan ko, ilang taon na po yan? Mahigit 10 years na po yan. Sabi ko, ba't ang liit? Nung first time ko nakakita, natuwa ako, ang cute. Kasi nakakita na ng bonsai. Di ba pag tinignan mo, puno, nasa paso, ang cute, di ba? Full-grown na puno, nasa paso, ang liit, pero pag tinignan mo, ang ganda. Hindi, totoo, ang ganda niyan tignan kasi maayos, talagang parang totoong totoo yung branches niya, totoo yung katawan niya, yung mga leaves niya, ang ganda. Pero ang liliit, ang cute. Sino itong gustong manatiling cute na lang habang buhay? Kasi, bakit po na bonsai ang isang full-grown tree? Dahil yung ugat po niya maliit lang din. Bakit naging maliit yung ugat ng bonsai? Kasi po yung pinaglagyan sa kanya, maliit lang din. So, ibig sabihin, nilagay siya sa paso, nilagay po siya sa maliit na lalagyan, maliit lang po yung nakukuha niyang nutrition, yung sustansya niya, konti lang, pero meron pa rin naman. Didiligan, may pataba pa rin yan, may soil pa rin yan. Kaya lang dahil maliit lang, kaunti lang, yung paglago niya, maliit at konti lang, kinontain po siya sa isang lalagyan. Pero lumago pa rin siya, full-grown pa rin po yan na tree. Matatawag pong isang puno po yan. Bonsai nga lang. Okay? Ngayon, yan po yung roots niya. Nakita niyo po? So mapapansin niyo, hanggang dyan na lang yung roots na yan. Hindi na po yan lalalim, hindi na po yan hahaba, hindi na yan kakapal, maliliit lang din po yan. So, dahil maliit yung roots, maliit lang din yung puno. Nakukuha po ba? O sakali man, magbunga po yan. Sakali lang. Which is, I think, meron po bang bonsai na may bunga? Meron. Pero yung bunga nila, cute din. Mukhang nakikita, alam nyo na kung saan tayo pupunta, ano? Mamomroblema po ang bonsai pag nagbunga po yan ng malaki. Amen? Tutumba po yan, mapuputol, masisira. Pero tignan nyo po ito isa. Ito po isang puno po na full-grown, nakatanim po sa soil, sa lupa. Wala po siya sa paso, hindi maliit yung lalagyan, malaki po yung kanyang pinaglalagyan. At makita nyo po yung roots niya, lumalim, lumapad, kumapal. Dahil malaya po yung roots na humanap ng nutrients, ng sustansya dun sa lupa. Ano pong nangyari sa puno? Malaki. Ano nangyari sa puno? Sa dahon niya? Malaki. At yung mga bunga niya, marami. Malalaki din.
Ngayon, ito pong picture na ito, tingnan nyo po ito pong picture na ito po yung nangyayari sa isang mananampalataya kapag ang roots natin ay mababaw, kauntit, maliit, at hindi tayo lumalago sa Panginoon dahil minsan ang ating buhay ay hindi nakatanim sa Panginoon. Yung iba, Pastor, meron akong karanasan. Minsan, Pastor, ramdam ko to, nakatanim ako kay Lord, kalahati lang. Pero yung kalahati ko nasa paso. Kaya yung kalahating buhay ko parang lumalago, pero yung kalahati parang bonsai. Pwede ba yun? Okay, tingnan natin kasi isa lang naman ang pinaglalagoan. Ano po ibig sabihin to? May mga puno o may mga mananampalataya na nasa word of the world, lumalago. So yun po yung bonsai. Ibig sabihin ng word of the world, kung ano yung kinukuha mo, yung salita lang ng mundo. So anong sinabi ng tao, yun yung nakukuha mo. Kung anong sinabi ng history, yun lang nakukuha mo. Kung anong sinabi ng yung mga pamahiin, yun lang ang paniniwala mo. Kung anong sinabi ng mga matatanda na hindi naman nananampalataya, yun yung nakukuha mo. Yun yung nagiging pananampalataya mo. Kung ano yung sinabi ng kumpare mo, yun yung nakukuha mo. Kung ano lang yung sinabi ng social media, ng mga article, ng balita, yun lang yung nakukuha mo. So yung word of the world, yun ang sustansya mo. Ang tanong, yan po ba ay tatagal? Yan po ba ay totoo? Yan po ba ay nagpapatibay? Ang sagot, hindi. Because only the word of God will remain forever. Heaven and earth will pass away. So kapag tayo po ay ang nakukuha lang po yung sustansya natin sa word of the world, yan po ang magiging itsura natin. Bonsai. Cute. Pero kapag ang ikaw ay nakatanim sa word of God, may sustansya, yun nakukuha mo, totoo, yun nakukuha mo, nagpapatibay ng iyong buhay at pananampalataya, yun nakukuha mo, nagpapabunga sa'yo. Kasi yun ang totoong sustansya. Yun ang totoong lakas. Yun ang totoong nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yun ang bumubuhay sa'yo. Hindi po yung mga salita ng mundo na naririnig natin, na binabato sa atin. Pero yung salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya naman yung mga nakatanim po sa Word of God, buhay na buhay. Lumalago at nagbubunga. To conclude, ito po yung tawag po sa mga lumago na bonsai. Ang tawag po sa kanila ay Kristiyano. Okay? Lumago naman. Kaya lang, maliit at mahina. Pero yung mga lumago sa salita ng Diyos, Kristiyanong tunay. Kung darating ang bagyo o darating ang kaaway at bubunutin po ang bonsai, matatanggal po kaya? Pero kung darating ang bagyo, ikaw mismo, kaya mo bang tanggalin ang pagkatanim ng puno ng isang Kristiyano? Yung ugat? Hindi. Ganun po sa buhay. The enemy came to kill, steal, and destroy. And ang pinakamadaling paraan para patayin ang isang Kristiyano, tanggalin sa ugat. Pero yung sasaktan ka lang, yung halimbawa lang, yung i-chop ka ng axe, o kaya babatuhin ka, yung halimbawa lang, yung puno, babatuhin, o kaya babagyuhin, masasaktan ng puno, pero hindi po mamamatay. Ganon ang ginagawa sa'yo ng buhay. Ganon ang nangyayari sa atin. Sasaktan, babatuhin, minsan papaluin, minsan dodrawingan, minsan tutusukin. Nasasaktan ng puno, pero buhay pa rin ang pananampalataya dahil nakaugat ka sa Panginoon. Iyon ang Kristiyanong tunay. Mga kapatid, may I encourage you this way. Kung tayo man po ay mayroong maliit na ugat, this is the time. This is the month, this is the year of victory, na lumalim ang ugat natin sa Panginoon. Kasi I believe lahat ng nandito ngayon may ugat na eh. Ang usapan na lang, anong klaseng ugat at saan tayo nakaugat. So nasa iyo ang desisyon. Ikaw ang pumili. Gusto mo bang maging Kristiyano o maging Kristiyanong tunay? Okay? And then I pray po sa ating pong serye na ito, ipanalangin nyo rin sa inyong puso, Lord, kaya pala,
kapag may mga times na ganito, parang malapit ng matumba kasi maliit lang pala yung ugat ko. Lord, hindi pa huli ang lahat. Makinig po kayo. Ang ating Diyos ay Diyos, sabi ng Bible, ang mga apostol, si Apollos, ang mga nagtuturo, kami daw po'y tagadilig lamang. Pero ang nagpapalago daw po si Lord. Ibig sabihin, ipag-pray mo rin, Lord, palaguin mo ang aking mga ugat, palaguin mo ako sa pananampalataya para eventually, one day, tulad po nun, magkabunga po ako. So ano ba yung mga bunga na lumalabas sa isang Kristiyano o yung lumalago sa mundo? Ito po yung mga bunga na lumalabas sa mga makamundong ugat, makamundong taniman. Pride, kayabangan, greed, kasakiman, lust, pagnanasa, envy o yung inggit, yung lagi kang naiinggit, dahil yan ang gusto ng mundo na gawin sa utak natin. Gluttony, katakawan, wrath, puot o matinding galit, yan ang gusto ng mundo sa'yo. Lagi kang may galit, laging may sama ng loob. Sloth, katamaran, yan ang gusto ng mundo. Ibig sabihin, ang mundo po ay walang ibang gagawin sa atin kung hindi sirain ang ating mga buhay, ang karakter natin. Maaaring makikita mo sa panlabas, sabi mong ganun, okay naman sila kahit hindi nagsisimba, kahit hindi nagdi-devotion, kahit hindi nagbabasa ng Bible, kahit hindi nagpe-pray, okay naman sila sa labas. Pero yung ugat, makikita mo, yung karakter, yung ugali, yung isip, yung buhay, punong-puno ng mga bagay na ito. Kaya naman pala gusto niyang umangat sa buhay para magyabang. Ganyan mag-isip niya. Kaya naman pala gusto niyang umangat sa buhay para mabili niya lahat yung gusto niya, para may ipagyayabang, may pride siya. Kaya naman pala gusto niya, kasi greedy na pala siya, kaya pala nagnanakaw na nang hindi nalalaman. Kaya pala bili ng kasi lagi palang naiinggit. Pero sa mata ng iba, sabi, ang galing successful siya sa buhay. Hindi niyo alam kung ano yung nasa loob niyan. Pero si Lord, kitang-kita niya yon. Kaya nga si Lord, sabi, hindi daw nakatingin sa panlabas. Saan daw nakatingin si Lord? Sa puso. Kaya yun po ang dapat na ating bantayan. Yung pagkaugat at kung saan ba tayo nakaugat. Kasi kung nakaugat po tayo sa mundo, iyan po ang mangyayari sa atin. Magiging mayabang, magkakaroon ng kasakiman, lagi tayong naiinggit, yung iba may katamaran, yung katakawan, and so on. Iyan po ang pag-iingatan natin. Pero ito ngayon, yung nakatanim sa Word of God. Sino pong gustong nakatanim sa Word of God? Okay, tingnan niyo po yung mga bunga na lilitaw sa buhay ninyo. And I pray, ito po ang mangyari sa atin. Yan. Pag-ibig. Ano pa? Joy. Yan. Kaya yung mga nakatanim sa Word of God, may kagalakan, masaya po sa buhay. Amen? Isipin mo, may pagsubok na yan, pero kaya pa rin ngumiti, parang yung katabi mo. Yeah? May mga pinagdadaanan na yan, pero kaya pa rin na tumawa, magalak, dahil hindi galing sa mundo yung kasiyahan niya, yung saya niya galing kay Lord. Amen? Okay, ano pa? Kapayapaan. Pag nakatanim ka sa Word of God, magulo na yung paligid mo, payapa pa rin ang puso mo. Pang-apat, patience. Ayan. Kaya ito po, ano ko lang po sa inyo. Ang patience po ay isang karakter ng isang nakatanim sa Word of God. At I believe kailangan natin to. Amen? Mga kapatid, kailangan natin ng patience because the first character of love in the Bible is patience. Love is, basahin niyo po 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ang unang karakter na inahilintulad na pinakita po sa pagmamahal ay pasensya. Ano po ba ang pasensya? Kaya mong tiisin kahit hindi na nagiging mabuti ang kalagayan mo, kaya mong tiisin kahit hindi nagiging mabuti sa iyo ang ibang tao. Ay, medyo mahirap yan, pero posible po yan kung nakatanim tayo sa Word of God. Amen? Kaya naman kinaya po ni Jesus ang cross. Paano niya kinaya yon? Meron siyang patience. Kaya yung kasunod po niyan, kindness, kabaitan. Kaya naman yung katabi mo ay sobrang bait. Grabe, di ba? Ano pa? Goodness, kabutihan. Hindi lang magagandang gawa, pero mayroon pong kabutihan ang kanyang puso.
Ano pa? Faithfulness o katapatan. And lastly, gentleness. Kaya naman yung katabi mo, sobrang mahinahon yan. And this is the fruits ng mga nakatanim sa Word of God. Ngayon, pumili ka na lang. Pili ka na lang. Saan mo gustong maitanim? Gusto mo bang nakatanim ka sa Word of the world? O gusto mong nakatanim ka sa Word of God? Sino magsasabing sa Word of God? Taas ang kanang kamay. Okay, sabi mo sa katabi mo, mag-ugat ka diyan. Meron pang huli pala, pagpipigil sa sarili. Self-control. Kaya naman yung katabi mo talagang kontroladong-kontrolado, di ba? Hindi na nagagalit yan eh. Dati lang. Amen? Amen. Hindi na nagtataas ng boses yan. Dati lang. Amen. Kaya kailangan nating lumalim. Okay, ganito po Okay, Pastor, ako po ay Kristiyano. Alam kong ako ay nakatanim sa Word of God. Actually, ginagawa ko. Kaya lang parang wala pa sa akin yan. Okay, makinig po kayo. Pwedeng nakatanim ka na, mababaw pa lang. Okay, pakita nga natin ulit yung punong may roots. Ganito po para makita nyo, may 3 layer po yung lupa, pero hindi ko na po nilagay dyan. Yung pinakamalalim na layer, nandun po yung pinakamaraming nutrients ng soil. Nakukuha po ba? Yung taas, medyo makalat pa dyan, kasi nandyan pa yung mga bato-bato, andyan pa yung mga kalat, yung iba nakakalat pa rin nakukuha kasi nasa taas pa lang. Pagdating sa gitna, nandyan ay medyo pinong lupa. Pero pagdating mo dun sa ilalim, nandun po yung tinatawag na good soil. Yung third soil. Yung good soil po na yun, nandun yung masustansyang oxygen, andyan daw yung mga nitrogen, yung mga chemical na kailangan ng puno. Sabi ko, ibig sabihin, kaya pala si Lord gusto niyang mag-ugat tayong malalim. Balikan niyo yung verse. Ano sabi doon? You need to grow down. Let your roots grow. Hindi niya sinabing, let your roots just grow. May direction po yung roots. Palalim. So pag naging Kristiyano ka pala, hindi ka titigil. Kristiyano na ako, nagche-church na ako, nagpe-pray na ako. No, you don't stop there. That's the start. Ang kailangan palang mangyari sa pagiging Kristiyano mo, kailangan lumalim ang ugat. Dahil pag lumalim ang ugat mo, matatap mo yung pinakamasarap na pagkain, and that is what we call the revelations of God. Okay, paliwanag ko po ngayon Yung una po, sabihin na natin, preaching pa lang ng pastor yan. Knowledge pa lang. Hello? Pastor, hindi ba mahalaga ang preaching? Yes po, mahalaga po ang preaching. Pero hindi po yun ang totoong magbabago ng buhay ninyo. Yung totoong magbabago ng buhay mo, yung revelation. Dahil yung revelation, hindi na galing kay pastor, galing kay Lord. Ito yung habang nagtuturo si pastor, may naririnig kang tinig ng Diyos na hindi na si pastor, pero si Lord na. Pastor, paano mo nasasabi yan? Nangyari sa akin Kaka-attend ko po ng church namin noon, kasi nga po, ang totoo, kaya ako nag-church po noong 2006 sa Tarlac First Baptist Church. Na-meet ko yung mga kabarkada, kaibigan ko, at yung isa po doon, yung crush ko. So na-invite ako nung, siyempre hindi mo tatanggihan yun, di ba? Di ba? Pag crush mo, hindi mo tatanggihan? Uy, talagang kaya nyo So hindi ko natanggihan, sumama naman ako. At habang nagcha-church po ako, hindi ako doon sa pastor nakatingin, doon sa crush ko. Sabi ko, uy, ang galing naman kasi nagpe-praise and worship siya. Talagang nakatingin ako sa kanya. Pero alam nyo, habang tumatagal, nung nagpe-preach na si Pastor Frank pa lang noon, at nagtawag siya ng altar call, hindi ko namalayan yung puso ko, hindi na sa kanya, hindi na yung mata ko, nandun na sa Word of God. Ngayon, hindi ko man naintindihan yung tinuturo ng pastor. Isipin nyo, hindi ko naintindihan. Pero sa puso ko, alam kong tinatawag ako ni Lord. Ang tawag doon, hindi head knowledge, revelation. Pahayag. Nakukuha po ba? Okay. At basta ano yung gitna? O yung gitna, medyo middle. May knowledge at may konting revelation. Pero yung gusto ni Lord, the pure revelation of the Word of God. Kaya hindi lahat ng nag-aaral ng Biblia ay nagbabago. Kailangan natin ng pahayag. Para maabot mo yung third level or soil, kailangan mong makausap ang Holy Spirit. Kailangan mong kasihan ng banal na Espiritu at sinabi ni Lord, lahat ng tao tatanggap niyan.
Lahat ng tao tatanggap niyan kung hihingi ka. Gusto niyo po bang magkaroon ng revelation? Paano mangyari? Hihingi ka. Huwag mo lang hintayin. Humingi ka. Lord, ipahayag mo, ipakilala mo ang sarili mo. Alam niyo po, nung nakilala ko ang Panginoon, wala na po akong ibang naging buhay kung hindi hanapin, yakapin ako ni Lord, saliksikin, aralin. Kaya po yung aking paglilingkod, sabi ko, wala naman nagtulak sa akin. Pero ako po ay naging lingkod ng Diyos, hindi dahil gusto ko lang o gusto ng kung sino mang tao, pero ako ay nakarinig ng tawag ng Panginoon at nung sinagot ko po yon, I find myself serving the Lord. Hindi po yung parang pinilit lang, nagkusang loob po ako. And praise be to God, I know I am rooted in Christ. At yun po yung panalangin ko po sa inyo lahat. Kasi po, mahirap po ito ituro. Actually, hindi ito maituturo kung hindi ka rooted sa Panginoon. Only somebody who is rooted in Christ, and I thank God by His grace, ni-root po niya ako since 2006 na lumapit ako sa Kanya, alam kong nakaroot ako. Dahil sa dami ng mga dumaan na bagyo, pagsubok, problema, pati yung demonyo na at pati yung buhay ko na, naniniwala po ako, nakatanim pa rin ako sa Panginoon. At naniniwala po ako pwedeng gawin sa inyo ni Lord yan. Okay, week 1 talks about rooted in Christ. Week 2 talks about rooted in the Word of God. Kung gusto mo na lumago, gusto mong lumalim, kailangan tayo po'y maging rooted sa salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8. Tingnan niyo po yung sabi ng word, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper in and succeed in what you in all you do. Okay, Joshua chapter 1 verse 8. Pakisabi nga po, study the Bible. Okay, pero hindi po tumigil doon. Sabi niya, continually. Kung gusto mo na manatiling nakaugat, dapat tuloy-tuloy mo daw inaaral ang Biblia. Okay, may dalawa pong klase ng tao. Yung sawa na mag-aral at yung ayaw pang tumigil sa pag-aaral. Okay. Kung sawa na po kayo mag-aral sa academics, sana po wag yung pagsasawaan pag-aralan ang Biblia. Dahil ang Biblia po, hindi lang po utak ang pinapalaki niyan. Hindi lang puso. Yung kaluluwa mo, pinalulusog niya. Para saan, Pastor? Para yung mga lahi na nakaabang sa'yo, yung mga lahi na susunod sa'yo, alam nila na merong eternal na buhay at hindi lang panlupa, hindi lang temporary. Paano mangyayari yon? Kung tuloy-tuloy kang mag-aaral ng salita ng Diyos. The problem is this. Maraming mga Kristiyano ngayon, they stop studying the Bible. So dahil nag-stop ang mga Kristiyano mag-study ng Bible, yung ugat nila hindi lumalim. Kristiyano. Bonsai. Mukhang puno, pero yung mga ugat maliliit. Kaya kapag sabi, Kristiyano na yan, matagal na yan sa church, mukhang puno, pero nung hindi nabati nung birthday, nagwala. Nagtampo. Nung hindi nasama sa outing, galit na sa church. Bakit? Kasi Kristiyano. Immature ang growth. Pero pag tinignan mo, mukhang Kristiyano. Mukhang puno. Pero hindi po sa loob. Ganon ang maraming Kristiyano. Tumitigil po kasi. Anong sabi ng Bible? Study the Bible continually. Hindi lang doon. Sabi diyan, meditate on it day and so you will surely to obey everything. So, gawan po natin na acronym. Ano po ba ang epekto ng isang taong rooted sa Word of God? Letter W. Ang mga rooted sa Word, they walk in the Word. Yung salita ng Diyos ay inilalakad, nakikita habang ikaw ay nabubuhay. The Word of God, you are walking in it. Ano po bang ibig sabihin? Para po mas mababaw po, ano? Ano bang ibig sabihin ng walk in the Word? Kung ikaw ay rooted sa Word. Ito po ang mga rooted sa Word. Tignan niyo po to. Ang mga rooted sa Word, they put first and prioritize the Word of God.
Hello? Okay, halimbawa lang. Meron pong nang away sa inyo. And then you are a Christian. Nagdi-devotion ka. Pero usually, the initial reaction ng inaway, ano po? Magagalit. Yun yung sabi ng loob mo. Magagalit ako, papatulan ko to, hindi ako papayag na ginaganto ako, kailangan gantihan ko to. Ngayon, tumawag ka ngayon sa best friend mo. Best friend, inaaway ako. Anong gagawin ko? Yung best friend mo, hindi nagdi-devotion. Anong sabi ng best friend? Patulan mo, friend. Hindi tayo dapat nagpapaganyan. Hindi tayo dapat minamaliit. Dapat tayo yung ganito. Labanan mo. Okay, yun ang word of the world. But since you are rooted in the word of God, sana ganito dapat ganito. Binuksan mo yung Bible mo o nag-search ka sa Google o nag-chat GPT ka, nag-AI ka, ano ang sabi ng Bible kapag may kaaway? Pagpipray pala yung kaaway. Kaya lang, nung unang pumasok sa'yo, pagpipray ko, kunin ni Lord, Ano pa sabi doon? Forgive. Patatawarin pala yung kaaway. Ano pa sabi doon? Feed. Pakainin. Pinapakain pala yung kaaway. So ngayon, nasa sayo kung ano ang ipaprioritize mo. Kasi pwede mong i-prioritize yung galit mo, pero pwede mo ring i-prioritize yung word of... ulitin ko po, ang mga rooted sa word, inuuna ang salita ng Diyos. Bakit po? In Matthew chapter 6 verse 33, it says, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need." Diyan tayo po, hirap na hirap, consume tayo sa everything you need. Dahil tayo po yung mga taong may kailangan, akala natin yung kailangan lang natin ang kailangan nating kunin. May kailangan ako kaya kailangan ko to. Teka lang po bago yung kailangan mo, tanungin mo muna yung gusto ni Lord. Hello? Bago yung kailangan mo, tanungin mo muna yung kailangan mong unahin kay Lord. Yung gusto ni Lord. Kaya yung Bible po is very clear. It's very clear. Ano po sabi niya? Seek first the kingdom of God above all. Sa dami ng ginagawa mo, sa dami ng schedule mo, sa dami ng gusto mong mangyari sa buhay mo, seek the kingdom of God above all else. Alam niyo po, yung mga rooted sa word, ganyan po mag-isip. They walk in the word. Hindi lang yung gusto nila, yung isinasabuhay nila. Hindi lang yung para sa kanila, ang buhay nila. Alam nila yung kingdom of God, ang mindset nila, laging yung gusto ni Lord. Ano ba? Ito ba gusto ni Lord? Pag hindi gusto ni Lord, wag na lang. Ito ba gusto ni Lord? Pag gusto ni Lord, tutuloy ko, gagawin ko to. And if that happens to you, this is my prayer. And He will give you everything you need. Sino po magbibigay? Okay, listen to this, my friends. Kung ano yung meron ka na binigay sa'yo, yun yung para sa'yo. Okay, listen to this Anything that you desired to acquire, na pinilit mo para makuha, hindi para sa'yo yun. Hindi yun binigay ni Lord. Ikaw ang kumuha nun. Pastor, may mali ba doon? When it does not glorify God, it is wrong. Okay, here's the problem. Gusto mong kunin. Ngayon anong ginawa mo? Nangutang ka para lang makuha mo yung gusto mo. Pero bago mo inutang, meron ka naman. Hello? Di ba ganito? Kontento ka naman kahit nung wala ka nung inutang mo. Kaya lang dahil inutang mo para lang makuha yung gusto mo, yung utang na yun, pinaghihirapan mo ngayon. Ngayon dahil naghihirap ka, na-stress ka, yung oras mo, nahahati na, paglilingkod, tapos nag-aaway na kayo nung pinagkautangan mo, na para ka ng multon, nawawala pag naniningil. Tapos hindi ka na mahagilap, nahihiya ka pa. At nagkaroon na ng kung ano-ano yung puso mo dahil sa utang na yan. Pero kahit wala naman yun, okay ka. Napansin niya? Okay, ulitin ko po. Kung ano yung meron ka, bigay ni Lord yon. Alam niyang kailangan mo yon. Anak ka ng Diyos So ibig sabihin, kung ano lang yung meron ka dapat, sabi ng Bible, be contented. Kaya lang tayo mga tao, naghahangad tayo ng higit pa.
sa kung ano yung meron tayo. Hello? Kaya nangyayari sa atin, nahihirapan tayo. Mga kapatid, learn how to be contented. Root yourself in the Word of God. Dahil sinabi po ng Word of God, dapat alam natin na kung ano po yung nangyayari sa buhay natin, we can do all things through Christ. Meron o wala, busog o gutom, alam mo dapat nakayanin ang lahat dahil si Kristo ang nagpapalakas sa'yo. Hindi yung sarili mo lang. So, unahin mo ang Word at sigurado na uunahin niya din na pagpalain ka at ang pamilya mo kung uunahin mo ang Word. Amen? Okay, balik rin natin ha. Pag inuna mo yung world, may makukuha ka sa world. Pag inuna mo yung mundo, may makukuha ka sa mundo. Yes? It's a principle of give and take. It's a principle of sowing and reaping. Pag nagtanim ka sa mundo, may aanihin ka sa mundo. Okay. Pero pag inuna mo ang Diyos, may aanihin ka sa Diyos. That is the principle of first fruit. Kaya yung first fruit po na tinuturo ko po sa inyo, na itinuro po sa amin nung ako po'y nagsisimula pa lang sa TFBC noon, hindi ko maintindihan noon. Pero yun pala ay seed na tinatanim sa pangalan ng Panginoon. Na kapag nagtanim ka sa mundo, may aanihin ka sa mundo. Amen. Literal, may aanihin ka sa mundo. Kasi nga, gagamitin mo yung pera mo sa mundo. Pero pag nagtanim ka sa gawain ng Panginoon, in the name of God, may aanihin ka sa pangalan ng Panginoon. At yun ay hindi mo masusukat. Ang tinatanim natin sa lupa, nasusukat natin yun. Ay, alam ko, pag ininvest ko to dito, babalik to ng ganito. Yun ang kalakaran ng mundo. Pero yung magtanim ka sa Panginoon, parang kulang pa tayo sa tiwala na, ay, pag tinanim ko to sa gawain, baka masayang, baka walang bumalik. Ganun pa tayo mag-isip. Pero seldom, somebody who is rooted in the Word, na sinabi ng Panginoon, test your heart. Subukan ninyo yung tithes, yung thanksgiving, yung covenant, yung first fruit, na kapag nagtanim ka sa Panginoon, ibabalik sa'yo ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Kung tayo ay rooted sa salita ng Diyos. Amen? Ayan, medyo lumalalim na, no? Kasi nga po, hindi tayo sanay. Sinasabi nating naniniwala ako kay Lord, pero hindi tayo sanay na unahin ang Word of God. But praise be to God, ako po'y naniniwala, lahat ng nandito ngayon, inuna niyo si Lord. Amen? Kasi pwedeng matulog ngayon, ano? Habang narinig mo yung patak ng ulan, pero nandito kayo ngayon para sa Panginoon. Letter O, obey the Word. Obeying means practice and put the Word of God into action. Okay? Hindi lang po ito basta pinakikinggan. That's why in James chapter 1 verse 22 it says, but don't just listen to the God's Word, you must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Marami po mga Kristiyano ngayon ay niloloko daw yung sarili. Bakit? Nakikinig, nagbabasa ng Word of God, pero hindi ginagawa. Ang salita po ng Diyos ay hindi lang po para basahin. Ang salita ng Diyos ay hindi lang po para pakinggan. Kung ikaw ay nakikinig na ng Word of God, kung ikaw ay nagbabasa ng Word of God, huwag kang titigil doon. Dahil daw magiging full ka, magiging para ka daw mangmang, niloloko mo daw yung sarili mo. Ano pong ginagawa sa Word of God? Yung iba, pastor, ginagamit ko para ibato sa iba, para magparinig. Hindi po. Saan po ginagamit ang Word of God? Ginagawa. Ang Word of God ay dapat ginagawa. Action po ito. Kumbaga sa pagmamahal, hindi mo sasabihin sa pamilya mo na mahal mo ang pamilya mo pero hindi mo naman pinapakain. Hindi mo sasabihin sa mga anak mo, mahal ko kayo pero ginugutom mo. Ang pagmamahal may kasamang action, may gawa po yan. Ang salita ng Diyos ay hindi lang po natin basta papakinggan at babasahin. Kailangan gawin po natin. Okay, ito po yung totoong marunong ha. Kasi sa mundo po, nakikita natin, ay ang galing, ang runong. Pero sa mata ng Diyos, ito po yung totoong marunong. Ang totoong marunong, ang mga wais, alam na ang word ay kailangan i-practice. Pina-practice po yan. Okay, say the word practice.
Okay. Take for instance, ang isang manunugtog, pag nagsimula po siya, baguhan, pag yan po ay tumugtog, hindi po yan marunong sa una. Pero paano siya maging marunong? Kailangan niyang i-practice. So kaka-practice niya, ang practice po hindi lang once a week. Merong once a week, kaya lang matagal po ang growth nun. Ang practice po usually every day. Kaya yung devotion every day. Ang prayer every day. Ang pagsamba sa Diyos hindi lang tuwing Sunday, every day. Kailangan sa kaka-practice mo, magiging marunong ka. Nakukuha po ba? Hindi mo sasabihin sa unang galaw, ay marunong siya. Hindi po. Nakikita natin ang runong habang tumatagal. Kasi Nakukuha po ba? Okay, please. Church, ang Word of God, hindi isang basa, hindi isang church attendance, marunong ka na. Kailangan Okay, here's the problem. Ang tagal nang nakikinig. Ang tagal nang nagbabasa. Ang tagal nang nagsasunday. Pero walang practice. So wala po sa tagal yan. Nasa practice yan. Hello? Ulitin ko po wala sa tagal ng pagkakristyano yan. Nasa practice. Alam niyo po bang galing ni Lord? Gusto niyang maging marunong tayo sa pagmamahal, kaya binigyan kanya ng pamilyang lagi kang inaaway. Diba? Pag tinanong kayo, magbigay ka ng 5 taong pinaka nakakainis sa buhay mo. Number 1, number 2, number 3. Mapapansin nyo, sino yung mga nandoon? Walang ibang lilitaw. Family. Bakit? Kasi practice. Yung iba nga, magbigay ka ng 5. Ang sagot lahat, asawa. Grabe, 5 asawa lahat? Practice. Practice ng pagmamahal, practice ng pagpapatawad, practice ng pasensya, ng kabutihan, ng kabaitan, lahat na, self-control. Abay, ang galing ni Lord kasi gusto niya yung Word of God, una mong pinapractice, hindi sa church. Ang galing ni Lord. Gusto niya ang Word of God, una mong pinapractice saan? Sa bahay. Kaya yung totoong rooted, kitang-kita yun sa bahay. Kaya kung gusto niyo malaman ang mga rooted, tanungin niyo yung asawa mo. Darling, rooted na ba ako kay Lord? Yan, sasagot siya ng totoo. Hindi yung ka-church mo sasagot dyan. Kasi yung ka-church mo, bias yan. Mukha naman sister. Parang nagbago ka na, sister. Hindi, tanungin niyo yung asawa mo kung totoong rooted ka. Tanungin mo yung mga anak mo kung totoong rooted ka. Sila ang nakakaalam kung Amen. Letter R. Patapos na tayo. Letter R. Okay. Reflect the word. Okay, nagbasa ka, pero wag mo lang basahin, nakinig ka, wag mo lang pakinggan, i-reflect mo. Ano ibig sabihin ng reflect? Ponder, process the Word of God. Iproseso mo sa utak mo, iponder mo. Alam niyo po, magaling po kayo mag-ponder. Ano ba yung ponder? Yung parang nagde-daydream ka na, parang ito yung gusto kong mangyari, para sana mapuntahan ko to. Ponder, sana isang araw maging Spider-Man ako. Ponder, sana maabot ko to, pangarap ko kasi to. Yan yung ponder, yung pinag-uisip-isipan mo, pinapangarap mo. Alam niyo po, i-ponder niyo yung Word of God. I tell you, it worked for me. Si Pastora po tinatanong, paano ba nangyari sa iyo yung ganyan? Sabi niya, parang ang bilis mo magpatawad. Alam niyo po, nag-ponder po ako. Parang ganito, pag may nang-away sa akin, patatawarin ko kaagad. Wala pa naman nakaaway. Pero sabi ko, pag may nanira sa akin, kakalimutan ko yung sinabi sa akin. Alam niyo po, kakaganon ko, nung may gumawa sa akin, prinaktis ko, kaya ko pala, kakapander. Hindi ko papatulan to kahit na anong gawin sa akin. Hindi ko pinatulan, kakapander. Yung iba kasi, ganito magpander. Pag may nang-away sa akin, sasampaling ko. Kapag may nanira sa akin, gantihan ko kasama yung barkada ko. Ganon eh. So ang nangyari, nagagawa mo talaga. Kasi yung pinapander mo, hindi Word of God. Nakukuha po ba? I-process mo. Ngayon, kadalasan kasi, anong napaprocess mo, anong pinapander mo? Naku, yung bayarin sa katapusan. Naku, sa kasena, sala yung kuryente, yung tubig, ang dami. So kakapander mo yon, na-frustrate ka na-confuse ka na. Hindi po nakakatulong. Kaya sabi ng Bible, do not worry, instead pray.
Kasi sa prayer, ang pinapander mo, the Word of God. Ang pinapander mo, ang pinag-iisipan mo sa prayer, yung gagawin ni Lord, hindi yung gagawin mo. Amen? So halimbawa, may gulong nangyari, pinander mo yung gulo. Yung pangit na nangyari sa buhay mo o nangyari sa trabaho mo, sa school nyo. Kakapander mo nung pangit, you want to give up. Alam niyo po, instead of pondering on the bad things, ponder on the Word of God. Because when you ponder on the Word of God, remind ko lang po kayo, the Bible said, for we are just aliens on earth, and our true home is the kingdom of God. Ang totoong bahay mo daw, dayo ka lang sa mundo, dayo ka lang sa Pilipinas, kapatid. Ang totoong tahanan mo daw yung kaharian ng Diyos. Alam niyo pag pinag-isipan mo yon, so dayo lang pala ako dito. Iba pala ang totoong bahay ko. Ang bahay ko pala nasa kaharian ng... So pag-isipan mo yon, araw-arawin mo yon. So dapat ganito ka mag-isip. Kahit na pangit na yung nangyari sa Pilipinas, nakangiti ka. Bakit? Uuwi din ako dyan. Uuwi din ako dyan. Saan daw tayo nakatira? Sa Kingdom of God. Saan po yun? Sa heaven. Sa langit. Uuwi din. Sa kaharian ng Diyos. Uuwi din ako dyan. Kaya nga sabi, Lord, mauna ako sa inyo. Paghahanda ko kayo ng kwarto. Paghahanda ko kayo ng titirahan nyo. Alam nyo, pander nyo yun. Uuwi din ako dyan. Sabi sa katabi mo, wag muna ngayon, wag muna ngayon. Baka kakaisip nyo, umuwi ka na kaagad. Wag muna. Marami pa tayong gagawin sa lupa. Tutulong pa tayo sa manangailangan ng salita ng Diyos. Pero kapag yun ang pinander mo, may hope, may pag-asa. Nasaktan ka, maayos din to, maayos din to. Ipander nyo yun. Mapapatawad ko rin siya. Mapapatawad niya rin ako. Pander nyo yun. Okay, listen to this. One of the frustrating thing para sa isang tao, ito po, i-search nyo rin. Alam niyo yung gusto nating baguhin yung tao, hindi natin mabago. Nakakasira po ng ulo yun, nakakasira ng buhay. Pero alam niyo sabi ng Word of God? Ang Word of God, kung ipapander niyo po ito ang sino man ang nakay Kristo, babaguhin niya. So the key, yung taong yun, hindi ikaw ang babago. Yung taong yun magbabago pag napunta kay. So ikaw pala, kaya ka nakakonekta sa tao na yun para tulungan mo siyang mailapit kay. Hindi para ilayo, ilapit mo kay Kristo. Hindi sa'yo, kay Kristo. So meaning, the thing here is, ipander mo yun. Kailangan, Lord, mapalapit ko to sa'yo. Pagpipray mo ngayon. Pagpipray mo ngayon. And that's one thing I am always pondering, not only to our church, for our church, but to whole of Bungabon. Pinagpipray, pinapander ko po yan, Lord. Mapalapit ang mga tao sa'yo. Mapalapit ang mga tao sa'yo. Bakit po? Pagbulayan mo ang word para hindi ka malito at hindi ka sumuko. Kasi kapag pinagbubulayan, pinapander nyo po yung mundo, nakakasuko po talaga, nakakasuka ang nangyayari sa mundo. Pero kapag ang pinander mo ay Word of God, hindi ka susuko. Pag pinander mo, pinag-isipan mo ang Word of God, hindi ka malilito sa buhay. Alam mo ang gagawin mo. Why? Because the Word of God is perfect. The Word of God is flawless. Step by step, sasabihin niya talaga yung gagawin mo. Na hindi mo paraan, pero paraan niya. So hindi ka lito ngayon. Hindi mo, anong gagawin ko? Hindi ka ganun, anong gagawin ko? May gagawin ka, sasabihin ni Lord. Hindi ka ngayon, ayaw ko na, suko na ako, hirap na ako. Hindi ka susuko. Bakit? Alam mo, may word kang pinag-iisipan. Kailangan natin yan. Kaya marami mga lito ngayon kasi hindi alam ang word. That is why you need to ponder. And so letter D, and lastly, kailangan po kaya natin at alam natin gawin to. Letter D, declare the word of God. Pakisabi nga po, declare. Kailangan may proclamation ka. Kailangan pinipreach mo ang word of God. When you say preach, hindi lang po nagtuturo. When you say preach, you are telling them about the good news of the Lord. We are born to declare. We are born to proclaim. We are born to talk. We are born to shout. We are born to say something. Ibig sabihin, may masasabi ka, may sasabihin ka. At pansinin ito, yung sinasabi mo, laging may epekto. Okay. For Joshua, ito yung sabi ni Joshua, dineclare niya to. So fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worship when they lived beyond the Euphrates River and in the Egypt. Serve the Lord alone. Joshua po to, sinabi niya to. Yung sinabihan siya ni Lord, sabi ni Lord sa kanya, read, meditate my word,
walk in it, obey it, so you will become successful and prosperous. Pansin nyo, hindi lang po niya binasa yung word, hindi lang niya mineditate, hindi lang niya ginawa. Dineclare niya sa harap ng mga mamamayan ng Israel. Anong sabi niya? Mga kababayan ko, paglingkuran lang natin ang Diyos. Magkaroon tayo ng galang, ng respeto sa Kanya, ng buong puso paglingkuran. Isipin niyo po, ganun katapang ang mga rooted. They talk about the Word of God. They shout, speak, they share the Word of God. Napansin niyo po, kung anong laman ng puso mo, yun ang sinasabi mo. Kung puno ka ng galit, lalabas yung galit. Puno ka ng sakit, lalabas yung sakit. Pero kung rooted ka sa Word, ano lalabas sa'yo? Word of... Ganun si Joshua. Ang sabi niya, tanggalin nyo yung mga idolo nyo na yan. Yung mga biso nyo, iwanan nyo yan. Yung mga pangit nyong ugali, tanggalin nyo. Yung mga sinasamba nyo kung sino-sino, tanggalin nyo. Sabi niya, serve the Lord alone. Rooted siya eh. Kaya niyang ipagmalaki ang Diyos. Rooted siya, malalim yung ugat niya. Yan ang prayer ko po sa ating lahat. Na hindi lang pastor, hindi lang mga leader ang kayang magsalita para sa Panginoon. Lahat tayo kaya nating ipagmalaki si Lord. Ito yung sabi niya. Ito yung panalangin ko talaga. Verse 15. But if you refuse to serve the Lord, ngayon, kung ayaw niyong paglingkuran ng Diyos, pumili kayo kung sinong paglilingkuran ninyo. Gustuhin niyo bang paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan na mga ninuno ninyo sa kabila ng Euphrates? O, ito sabi niya, pero ako, dineclare niya to, hindi lang niya pinasa, hindi lang niya sinapuso, sinaisip, sinabi niya, sabi niya sa mga tao, pero ako at ang buong pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Alam niyo po, there is power in faithful declaration. May kapangyarihan ang lumalabas sa bibig mo. Actually, lahat ng lumalabas sa bibig mo nangyayari. Bakit? Sinabi ni Lord yan. In Numbers 14:28, anong sabi ni Lord? Kasi reklamo yung mga tao noon. Bakit kami pinilabas pa ng ganito? O ganito na pala mangyari sa amin. Magugutom pala kami. Ang sabi ni Lord, now tell them this. Sabi ni Lord, as surely as I live, declares the Lord. Sino nagsabi? Tingnan. I will do to you the very things I heard you say. Yung palang sinasabi mo, naririnig ni Lord. At kapag narinig ni Lord na sinabi mo yun, pwede palang gawin ni Lord sa'yo yun. Nung sinabi mong ang hirap ng buhay, nahirapan ka lalo. Kaya pala nung sinabi mong wala ka ng pera, nawalan ka lalo ng pera. Kaya pala nung sinabi mong ang sakit ng ulo mo, sumakit talaga yung ulo mo. Why? Listen to this. Sometimes, it's not just the Lord that hears you, though this is His word, but most of the time, not only the Lord hears you, but the devil hears you. Naririnig ng demonyo ang sinasabi mo. Kaya kung ano yung lumalabas sa bibig mo, sabi ni Lord, pwede kong gawin sa inyo yan. Kaya warning po warning, mag-ingat sa mga sinasabi. Kung maaari, ang dinideclare, ang lumalabas sa bibig mo ay salita ng Diyos. And to end it, Proverbs 18:21, words kill and words give life. Ang word of God na dinideclare, ang word na lumalabas sa bibig mo can kill and the same word can give life. So pumili ka na lang kung anong klaseng word ang lalabas sa bibig mo. And they are either poison or fruit. You choose. Pumili ka. Pumili ka. Sabi mo sa katabi mo, piliin mo ang mga salita mo. Poison siya, pwedeng poison, pwede ring bunga na may mababless. Ang mga rooted sa word, bukang bibig ang word. At dahil bukang bibig nyo ang word, nangyayari sa inyo ang mga pangako ng Diyos. Yun po ang sikreto ng mga pinagpapala. Pareho ang mundong ginagalawan natin, pareho tayong nasa bungabon, pero makikita mo ang mga totoong rooted, they are faithful to the Word of God. They declare it. They proclaim it. They share it. They shout it out. Hindi sila nahihiya.
At dahil pinagmamalaki mo ang salita ng Diyos, sabi Lord, ipagmamalaki rin kita sa aking kaharian. Sabi ni Lord, you will experience the blessings of God. You will experience the promises of God. And that is my prayer for all of you, One Love Ministries. Nawa po mangyari sa atin lahat ang mga pangako ng Diyos. Pero kailangan maging rooted tayo sa Word of God. Palakpakan po natin ang Panginoon.